katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo. Mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos. At tulad po ng aking nabanggit kanina, at katulad yung nakitang pamagat ng mensaheng ito na ating tatalakayin, meron po tayong kalaban, meron po tayong kaaway na hindi nakikita. Tanda po natin saan man lugar, saan mang organisasyon, na merong kaguluhan, merong problema, merong hindi natin maintindihan kung bakit merong pag-aaway, bakit may mga huldapan, bakit merong mga patayan na nagaganap, bakit may talamak na kasamaan ang isang lugar, isang bayan, isang bansa, at bakit maging ang pamilya ay hindi tinatagalan o di kaya ay pinamamahayan ng kasamaan. Ito ay sapagkat may kalaban na hindi natin nakikita. May kaaway na hindi nakikita ng ating mata, pero ito'y nag-i-exist at ito'y naroon lamang sa ating kapaligiran, sa ating pamilya, sa ating lugar, sa ating bansa, kung saan mang bansa ikaw naroon, anumang bayan, na kapag may mga ganitong pangyayari, kapag may mga pangyayari kakaiba sa iyong mga mata, at merong kaguluhan na nagmimitya ng di pagkakasundo at di pagkakaunawahan, ay merong kalaban na di nakikita. So ano nga ba ang tunay nating kalaban? Sabi po ng Efeso 6:12, sa anumang gulo, tiyak ang ating kaaway na nagnanais guluhin ng anumang maganda o mabuting kaayusan at kapayapaan ng ating buhay. Ang siyang nagdadala ng mga ito, mga hukbong espiritual ng kasamaan sa hipapuwid. Ibig kong sabihin, mga kapatid, sinasabi dito na meron tayong kaaway na nagnanais na manggulo ng ating maganda ang mabuting kaayusan at kapayapaan ng ating buhay. Siya nagdadala ng mga ito na maghubong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. So dahil sila ay espiritu at hindi nakikita ng tao, gumagamit po sila ng instrumento. May ginagamit silang mga tao, mga bagay o anuman upang magkalat ng kasamaan at kaguluhan. Maaaring gumamit sila ng tao, bagay o pangyari bilang kanilang pangunahing instrumento. Ang ating kaaway, kapatid minamahal, sa digmaang ito ay hindi nakasuot ng uniforme. Hindi po siya nakasuot ng sundalo. Hindi rin siya nakasuot ng kahit ano. At they don't even drive military tanks. At napakahirap silang makilala. Yun po problema, mga minamahal. Because you don't see them and you don't recognize them, kaya nga mahirap silang ma-identify. Meron silang kakayahan gumamit ng bomba, mga suicide bombers, katulad po na nangyari noon sa 911, upang isakatuparan ng kanilang maruruming gawain, both of which are extremely difficult to guard against. That's why in Ephesians chapter 6, verse 10 to 18, binasa po natin kanina, sabi po doon, na Apostle Paul, sa katapos-tapusan mga kapatid, magpakatibay kayo sa Panginoon at sa kanyang makapangyarihang lakas. Ano daw po ang ating dapat gawin? Magpakatibay kayo sa Panginoon at sa kanyang makapangyarihang lakas. Bakit po? Ano pong meron? Kung tayo ay mananalig at mananangan sa Panginoon sapagkat siya'y makapangyarihan Diyos. Nasa Kanya ang lahat ng kontrol at kapamahalaan. At kung kaya nga walang ibang pwedeng maging katulong natin, walang pwedeng sumaklolo sa atin sa panahon ng matinding atake ng kalaban, kundi ang Panginoon. Kaya nga ang kanyang paalala ni Pablo sa atin sa verse 11, isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos. Ano tinatawag na baluti? Yun ang ating spiritual armor na sinasabi. Bakit daw natin kailangan ng baluti na ito? Upang anya tayo makatayo laban sa mga lalang ng Diablo. So the devil, kapatid kami na mahal, ay deceiver. Kaya nga tinawag siyang deceiver sabagat siya ng daraya, sabagat ang kanyang taktika, ang kanyang mitiin na maging ang mga mananampalataya sa panahon na ito ay madaya ng kanyang mga, mga buktot na pangaring, kanyang mga buktot na gawain. Kung kaya nga lahat ng mananampalataya, kapag hindi ka handa, kapag hindi mo alam kung paano tatayuan ang iyong pananampalataya,
ay madali kang maguguyo o madali kang madadaya. That's why Paul was reminding us to, be prepared. At ating isuotan niya ang ating armor, ang ating spiritual armor, ang ating baluti upang tayo makalaban sa mga lalang ng dyablo sa ating buhay. Hindi lang sa ating buhay, sa ating bahay-sambahan, sa ating sa ating pamilya na kung saan ay pinamamahayan at pinananahanan ng kaguluhan. Now, again, sa verse 12, ito ay sapagkat nakikipagtunggali tayo, hindi laban sa laman at dugo, subalit laban saan? Sa mga pamunuan, laban sa mga kapamahalaan, laban sa mga makapangyayari sa kadiliman sa kapanahonang ito, at laban sa espiritual na kasamaan sa mga dako ng kalangitan. So we are in warfare. At ating kalaban, kapatid kong minamahal, ay principalities. Ang ating kalaban nga minamahal, they have power. At sabi doon, ito ang kasamaan na kanilang inasik ay kasamaan na lumalaganap. Kasamaan na kanilang ginagawa upang sa ganon ay kanilang atakihin at sirain, lalo na maging ang mga mananampalataya sa panahon na ito. So dahil dito, sabi ng verse 13, kunin nyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatayo laban sa masamang araw, at pagkagawa ninyo ng lahat ng mga bagay ay manatili kayong nakatayo. At tumayo nga kayo na nabibikisan. Ibig sabihin, we must stand with the belt of righteousness. Okay? The belt of truth. At isuot ninyo ang baluting pandibdib ng katwiran. And that is the shield, or ang ating panangga sa ating puso. Bakit sinasabi balutin ng katwiran? Sabagat ang sinasanggahan, ang kinukuberan na pinuprotektahan yan, ay ang ating puso. Sabagat madali tayong maakay, madali tayong maganyak, matukso sa mamagitan ng ating emosyon, sa ating puso. Amen? Dahil dito, kapatid ko minamahal, sa inyong mga paa ay isuot ang kahandaan ng ebanghelyo ng kapayapaan. Higit sa lahat, kunin nyo ang kalasag ng pananampalataya, sapagkat nito'y maapulan nyo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. So there is, the bow and arrow. Sabihin, ang palaso ng masama, ang palaso ng kaaway ay naging nakaumang, laging nakatutok sa atin bilang mga anak na Diyos. At walang target ang kaaway, maliban sa mga Kristiyano, lalo na sa panahon na ito. Na panahon na ito na kung saan ay maraming mga kaganapang nangyayari sa ating mundo, maraming mga, matitinding dinaranas ang sangkatauhan. At ito ay sapat na upang gamitin ng kaaway, upang tayo'y matukso na gumawa ng masama, upang tayo'y mag-give up sa ating pananampalataya, at huwag na tayong manghawakan sa salita ng Diyos. Amen po? And sabi ng 17, tanggapin din ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. So ano daw ang ating kailangan? We need the helmet of salvation at ang sword of the Spirit na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Tandaan po natin mga minamahal, hindi kailanman takot ang kaaway sa anumang mga baril o anumang mga gamit na pisikal o anumang sandata na pwede nating gamitin sa laban ng pisikal. Ang kaaway ay higit na dapat na pinaghahandaan, at ang kaaway ay nasisindak sa tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. That's why hindi tayo nagsasaliksik at hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos at hindi natin ito ipinamumuhay bilang mga mananampalataya ng Diyos. Madali tayong may gugupo ng kaaway, ng kalaban na hindi natin nakikita. So sa verse 18 sabi po dito, sa lahat inyong pananalangin at pagdaing ay manalangin kayong lagi sa pamagitan ng Espiritu,
sa bagay na ito ay magpuyat kayo na may buong pagtitiyaga at pagdaing para sa lahat ng mga banal. So ibig sabihin, minamahal, hindi natin pwedeng baliwalain ang kapangyarihan ng panalangin. Prayer is our access to God. Prayer is our best weapon upang tayo ay makalapit sa Diyos at dalhin sa Kanya ang mga bagay-bagay na nagbibigay ng kaguluhan sa atin. Sabihin natin sa Diyos at ating isumbong sa Kanya ang mga kalaban, ang mga kaaway na hindi natin nakikita. At ang sabi dito, magpuyat kayong may buong pagtitiyaga. Ibig sabihin, ating pagsikapan at ating maging consistent tayo sa ating mga prayer life upang tayo hindi, nasisindak at hindi na lang tayo nagugulat ng kaaway na tayo pala'y hindi handa, kaya siya nagtatagumpay sa buhay ng maraming mananampalataya. So maraming tao naniniwala na ang dyablo o si Satanas ay simbolo lamang ng kasamaan. Sinasabi nila, yun ay alamat lang. O sinasabi nila, katang-isip lang yan. Hindi natin dapat paniwalaan. Pero ang totoo po, mga minamahal, si Satanas ay isang espiritu, isang kalaban na hindi natin nakikita. At hanggang sa mga panahon ito siya gumagawa. Tandaan po natin ang tunay niyang kalagayan noon. Siya si Lucifer, ang tagapamuno ng mga mananamba sa Diyos, na nag-alsa laban sa Diyos, at na siya'y parusahan ng Diyos, at pinalayas sa langit. Siya ngayon naging si Satanas. At itong si Satanas, muhat naman noon hanggang ngayon, ay naglalayo na gumanti sa Diyos. At ang kanyang naisin, na maraming Kristiyano at ang mga Kristiyano, lalo na ng mga taong nakakilala at tumanggap kay Kristo bilang kanilang Panginoon at Tagapagligtas, ay muli nilang maibalik, muli niyang mailagay doon sa isang buhay na dati na nilang iniwan, isang buhay na kung saan sila'y hinangon ng Panginoon. And this is the only way that Satan could revenge or avenge against God by, putting all the Christians, yung mga mananampalataya, upang sila'y hindi na magtiwala, manghina, mag-quit sa pananampalataya, lalo na sa panahon na kung saan sila'y inaatake ng kaaway. Kung kaya nga't kapag hindi handa ang isang Kristiyano, kapag ang isang Kristiyano ay naging pabaya sa kanyang pananampalataya, tiyak, minamahal kong kapatid kay Kristo, ikay madadaya ng kaaway. So to make people believe that He does not exist, this is His business to deceive people. Ito yung kanyang layunin. Ito yung trabaho ng kaaway na siya mandaya ng mga tao, mandaya ng mananampalataya. And I tell you this, my friend, Satan is never out of business because until this present situation, until this present time, he is at work and he is out there to deceive you. That's why we need to be on guard. Be on guard on our faith. Be on guard of our life. Do not lose your guard. Sabagat kapag iyong tinanggal ang lahat ng mga nagbabakot sa iyong buhay pananampalataya, there will be an open door for the enemy to attack you, to attack your faith. And one day you will wake up na ikaw, kapatid kong minamahal, ay natatalian na ng gapos ng kapangyarihan ng kaaway. At kapag ikinatalian ng gapos ng kaaway, magkakaroon ka ng takot. Ikaw ay magiging, magiging malakas ng loob mo. Lalong tumalamak o gumawa ng kasalanan, ng pagsuway, pagtalikod sa Diyos. Bunga ng tahasang pandaraya ng kaaway. So the devil is real for two reasons. Ang diablo ay totoo sa dalawang kadahilanan na sumusunod. Una, because the Bible says so. Ikalawa, because some of us have done business with him. Una, bakit daw totoo ang diablo? Una, sabagat sinasabi ng Biblia, the devil really exists. Ikalawa, sinasabi ng Biblia na ang bawat isa, ang mga taong nadadaya, ay nakikipag-deal pa rin, nakikipag-connect pa rin, gumagawa pa rin, sumusunod pa rin sa mga diktasyon, sa mga panunukso, sa lahat ng deception ni Satan sa kanilang buhay. So what you do not know? Ano nga daw pa ang hindi natin alam? Bilang mga Kristiyano. May mga Kristiyano kasi na hindi alam ang mga taktika ng kaaway. Una, tandaan po natin, ang pangunahing kalaban ng tao
ay ang kanyang sariling kamangmangan. Ignorance is the worst enemy of many Christians and even many people, even those, who do not have yet relationship with Christ. Lalo na silang wala pang relasyon kay Kristo. Lalo na silang wala pa talagang ganap na pagsusuko ng buhay kay Kristo. Ang sila'y, mayroon tinatawag na kamangmangan sa salita ng Diyos. Kaya nga't winika ni Jesus sa John 8:32. Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanan sinasabi ko sa inyo, o ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Kapag nalaman natin ang katotohanan, lalaya tayo sa lahat ng pandaraya ng away. Pero hanggat hindi tayo nag-e-effort, hindi tayo nagsasaliksik, hindi natin binabasa ang kanyang salita, at hindi natin sinasaliksik ang katotohanan mula sa salita ng Diyos, tayo madadaya ng kaaway. So napakarami sana ng mga pagkakamali, kasawian, kasalanan ang naiwasan kung naging marunong lamang ang tao, lalo na maraming Kristiyano ngayon. Maraming dahilan kung bakit nanatiling mangmang ang isang tao. Ang isa'y dahil sa katamaran na magdebosyon, dahil sa katamaran na magsaliksik, dahil sa katamaran na manalangin. Ito yung mga factor kung bakit tayo nadadaya. Maraming Kristiyano na hindi nag-i-spend time sa kanilang pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi nag-i-spend time para sa mga debosyon upang sila ay makipag-commune kay Lord. At maraming Kristiyano ang hindi nananalangin. That's why nagiging talunan. That's why pag umatake ang kaaway, grabe, para kang nilampaso. At dahil sa ikaw ay walang kalakas-lakas. Because your strength only comes from the Word of God. Ang iyong kapangyarihan, ang iyong kalakasan, nanggagaling kapag ikay lubog sa salita ng Diyos. That's why we need the Word of God. We need the fellowship with the Father. We need to pray in the Holy Spirit. Sabagat alam natin na kapag hindi tayo manalangin sa banal na Espiritu, hindi tayo manalangin sa Panginoon, hindi tayo manalangin sa Diyos, kapatid kong minamahal, tayo ay magiging mahina sa pananampalataya, mawala at di natin, wala sa atin. At hindi natin nararanasan, kapatid kong minamahal, ang presensya ng Diyos. That's why, nagiging pulutan, nagiging hamon tayo sa kaaway upang tayo kanyang tampalasanin at upang tayo sirain una sa ating pananampalataya. Marahil ang iwas sa mga bagay na sa kanilang paligaya hindi na kailangan na mahalaga o di kayo kinakatakutang isipin at pag-usapan. Buhay at aktibo ang demonyo. Buhay at aktibo ang kaaway at masamang espiritu na ang unang nais ay igupo ang ating espiritu, ang ating pananampalataya, ang ating buhay, ang ating relasyon sa Diyos. Dapat 24 na oras na sila'y nagmamasid at nag-aabang ng masisilo tulad ng isang gutom na leon. Sabi po ng 1 Peter 5:8, humanda kayo at magbantay. Sabagat ang dyablo ay parang liyong umaatungal, naghahanap ng masisila. Sinong gusto niya silain? Ang mga Kristiyano, lalo na sa panahon nito. Upang sa ganoon, ikaw ay matukso. Upang sa ganoon, gumawa ka ng kasalanan at sumuway ka sa salita ng Diyos. Yun yung gusto ng kaaway. Nais ka ng kaaway na hilahin muli palayo sa presensya ng Diyos. Ang isang mabuti at seryosong Kristiyano ay matyagang susubaybayan ng kaaway ang kanyang mga kilos, ang kanyang mga balakin, ang kanyang mga estratehiya ng masamang espiritu. Ang sabi nito, ihanda tayo, dapat nalalamangan dahil lamang sa tayo ay mangmang. So bakit tayo nalalamangan? Because we are ignorant. Because hindi nga natin, ang karunungan at ang wisdom ay nanggagaling sa Diyos. At kung hindi natin sasaliksikin ang salita ng Diyos, tayo nga, kapatid kong minamahal, ay pagpipestahan ng kaaway. Sabi ni Pablo in verse 12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world,
and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Ano daw po doon? Ang ating pakikipagtunggali ay hindi laban sa laman at dugo, hindi rin laban sa pamalaan o sa mga kapangyarihan, kundi laban sa kapangyarihan ng kadiliman ng mundong ito at sa mga spiritual forces ng kasamaan sa kalangitan. Now, to bind us and deceive us, so that we will become divided and begin to war against one another rather than against Him. Ayun ang gusto ng kaaway. Ang ginagawa ng kaaway, pinag-aaway-away ang church. Pinag-aaway-away ang mga Kristiyano. Pinag-aaway-away, nagkatanim ng pagkakabahagi, lalo na sa iglesia, lalo na sa pamilya. Siya ang author of division. Satan is the author of, trouble within the church, within an organization, within also in the family relationship. Kaya nga kanyang mitiin to bind us. At hindi lang tayo nais niyang bulagin, that He want to blind us, and He wants also to deceive us. So bulagin at dayain, yan ang mitiin ng kaaway upang tayo ma-divide, upang tayo magkabahabahagi at magsisimula tayong mag-away-away, na instead mag-away-away tayo laban sa Kanya. Okay? Tayo nag-aaway-away sa isa't isa. So ang tunay na kaaway ay ang dyablo at ang kanyang kampon. So yung tunay na kaaway, ang tunay na kaaway ay ang devil. Ang tunay na kaaway ay ang mga demonyo. Ang kaaway na di natin nakikita. So ano sabi ng John 10:10? The Bible says in John 10:10, ang magnanakaw ay hindi pumarito, malibang siya'y magnakaw, pumatay at maminsala. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito na may lubos na kasaganaan. So kita po natin yung pagkakaiba. Ano yung mitiin? Anong motibo? Nagsasalita po dito ang Panginoong Hesus. Ang sabi ng Panginoong Hesus, kung ang magnanakaw pumarito para magnakaw, pumatay at maminsala. Yun ang trabaho kasi ng magnanakaw, ng kalaban na hindi natin nakikita. Ito yung role ni Satanas. Sabi dito, siya'y naparito para magnakaw. Siya'y pumarito para pumatay. Siya'y pumarito para maminsala. Lagi siyang opposite sa gawain ng ating Panginoon. Sabagat sinasabi ng Panginoon, pero ako, kaya ako naparito upang ang tupa ay magkaroon ng buhay at magkaroon ito na may lubos na kasaganaan. So Satan is always in opposition with the works of God. So lahat ng mga gawa ng Diyos at mga mitingin ng Diyos na mabubuti, kinokontra ng kaaway. Kung ang ginagawa ng kaaway ay panay, masasama, yun ay pag-kontra o pagsalungat sa kalooban ng Diyos. Kapag buhat pa man ng una, buhat pa man noon sa simula pa, even before the creation of the world, iisa na ang mitiin ng kaaway na noong siya ay, si Lucifer bilang worship leader ng mga anghel doon sa langit ng mananamba ng Panginoon. Nagmiti na siya na kanyang, gusto niyang lampasan, gusto niyang kubabawan ang kapangyarihan ng Panginoon. At makita natin hanggang ngayon sa panahon nito, hindi tumitigil ang kaaway na kanyang dayain, kanyang puksain ang maraming tao, ang maraming mananampalataya. That's why many churches, kapag ang mga church ay nagko-close dahil sa mga bagay, dahil sa kawalan ng pananampalataya, dahil sa kawalan ng suporta, dahil sa financial lack, dahil sa mga bagay na katulad na nangyayari ngayon, na may pandemya, kapag humihina ang pananampalataya ng maraming mga believers sa panahon na katulad nito, then walang ibang masaya kundi si Satan. Walang ibang masaya kundi ang diablo, sabagat muli ay buong tagumpay niya na akala niya ay buong katagumpayan na sa katuparan na naman niya ang kanyang mitiin upang ibaksak at upang makaroon ng impact
ang kanyang mga taktika sa buhay ng mga anak ng Diyos. Kaya nga sabi niya, sabi ng John 10:10, sabi ng Panginoon, siya'y tinutukoy ditong magnanakaw. Siya'y tinutukoy ditong mamamatay tao. Siya'y tinutukoy dito na isang, ang trabaho niya ay maminsala ng buhay ng tao. Kaya mapapansin natin, mga minamahal, sa buhay ng tao, sa buhay ng anumang samahan, sa iglesia man, sa mga churches, sa organisasyon, o kung saan man, kapag may mga nakikita kang hindi pagkakasundo, kapag mayroon kang nakikita ang kaguluhan, tiyak na may kumikilos na kaaway at ito'y walang iba kundi si Satanas. Amen? Sabi po ng Message Bible, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Ito po yung English. Sabi mo ng Biblia, siya'y naparito para magnakaw, pumatay, at magwasak. So, ano pong una niyang trabaho? Again, tulad ng sabi natin kanina, magnakaw. Nais ni Satanas, una, nakawin ang iyong kagalakan. Sa panahon na katulad dito na may pandemya, sa panahon na katulad dito na ang halos sangkatauhan ay, punong-puno ng takot sa kanilang puso, takot mamatay, takot na mahawa, takot na magkasakit, takot na magutom dahil sa nawawalan, maraming nawawalan ng trabaho ngayon, maraming naluluging negosyo ngayon, maraming nagko-close na establishment ngayon. Tandaan mo, ang metiin ni Satanas, nakawin ang iyong kagalakan. Alam ni Satanas, pag nanakaw niya, at pag wala ng kagalakan, ang isang tao, pag wala ka ng joy, kapatid kong minamahal, sa iyong buhay, tatamarin ka ng maglingkod. Tatamarin ka ng magpatuloy. Manghihina ang loob mo. Sabagat ang isang tao ay wala ng kagalakan. Of course, anong makikita mo sa kanya? Panay takot, kawalan ng pag-asa, kawalan ng katiyakan. At ito, kapatid kong minamahal, ang common na nangyayari ngayon sa sangkatauhan. So Satan can use all kinds of difficulties. Pwede niyang gamitin ang iyong kalagayan sa buhay. Pwede niyang gamitin itong nangyayari sa panahon nito. Ang mga lockdown, ang mga ban. Pwede niyang gamitin ang mga pagsasara ng church nito pang sabihin sa iyo na wala ng kapangyarihan ng iyong Diyos, na Panginoon mo tagapagligtas. At sasabihin siya ni Satanas, look, tingnan mo kung ang Diyos mo ay makapangyarihan. Bakit wala siyang magawa sa panahon ng pandemya nito? Iisipin mo, hindi na ba nagpapagaling ang Diyos? Hindi na ba nagliligtas ang Diyos? At yung mga klaseng gano'n ng kaisipan, ang isang uri ng pandaraya na itatanim sa iyo ng kaaway sa mga oras na ito. That's why Satan can use all kinds of tactics, difficulties, problems, circumstances, para na sa gano'n, maisakatuparan niya ang kanyang mitiin at ang kanyang layunin sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay ng lahat ng mananampalataya at sa buhay ng lahat ng tao. E paano na lang? Kung ikaw na believer, nangihina ka. Kung ikaw na mananampalataya, ay hirap na hirap ka, nag-struggle ka. Kung paano mo tatayuan ang salita na iyong tinanggap, si Kristo bilang tagapagligtas. Eh how much more? Yung mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Yung walang relasyon sa Panginoon. Isang araw makikita mo na lang sila. Sila man, kapatid kong minamahal, ay nagiging instrumento ng kaaway upang sila'y tumalikod at sila'y ganap na mapailalim sa kapangyarihan ng kaaway ayon sa kanyang mitiin, ayon sa kanyang mga naisin upang, upang maging alipin niya habang buhay. So hindi lang magnakaw, kapatid naman, sabi ito, the thief comes to steal. Siya'y naparito upang magnakaw. So nais din po ni Satanas na nakawin ang iyong pag-ibig. Bakit po ninanakaw ang iyong pag-ibig?
Anong klaseng pag-ibig ang kanyang ninanakaw? Ang pag-ibig mo sa Diyos. Napaka-importante niya. The very reason kung bakit ka naglilingkod sa Diyos kasi mahal mo ang Diyos. Kaya ka naglilingkod sa Diyos kasi gusto mong magkaroon ka ng tinatawag na quality relationship with God. Kaya ka naglilingkod sa Diyos. Pero dahil sa napayagan mo na mapasok ka ng kaaway sa iyong buhay, pag ikaw, kapatid kong minamahal, ay nanghina, kapag ikaw, kapatid kong minamahal, ay nag-keep up dahil sa mga ginagawa ng kaaway, hindi lang ang iyong sigla sa paglilingkod o kagalakan sa paglilingkod ang kanyang nanakawin din niya ang iyong pag-ibig sa Diyos na sa iyo tumawag at sa iyo'y nagmahal. So, pag-ibig sa family, ang pag-ibig sa church, Satan is going to steal that kind of love that is intended for God, for your family, and for the church. Yun ang ultimate purpose ng kaaway. Upang ikaw ay manghina. Wala ka ng joy. Of course, pag wala ka ng joy, wala ka ng ganang maglingkod. At higit sa lahat, pag wala ka ng love sa Diyos, mawawalan ka na ng driving force na ikaw ay magamit ng... Pero ang totoo niya, napakalayo na ng puso mo sa gawain ng Panginoon. Why? Kasi meron ng nakapasok. Meron ng nakasungkit. Meron ng nakasilo ng iyong pananampalataya. At ang pananampalataya na dati ng iyong niyakap, nang tagapin mo si Kristo bilang pagligtas, na-divert doon sa mga katuruan ng mga tinatawag na false teachers and false prophets. Kaya nga sabi ni verse 16, samantalahin niyo ang panahon dahil ang mga araw ay masama. Ibig sabihin, lalo na sa panahon nito, alam natin na ito'y mga palatandaan, itong pandemya, ito'y palatandaan na malapit na rin dumating ang Panginoon. Ang mga nagaganap, ang mga pagbabanta ng mga digmaan, ang mga nangyayari na paglabas ng mga, ng mga kung ano-anong mga katuruan. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, na darating tayo sa mga araw na kung saan ay maraming susulpot ng mga bulaang propeta. At ang mga bulang propetang ito, ang siya magtuturo, magliligaw, mandaraya, maging ng mga tinawag, maging ng mga mananampalataya. At sinasabihan tayo na samantalahin niyo ang panahon. Let us redeem the time. Because the days are evil. This is the time that we need to be vigilant. This is the time that we need to be alert and be prepared. This is the time that we need the discernment of the Holy Spirit. Sa lahat ng bagay na ating naririnig, sa lahat ng bagay na kung saan ay tayo'y, dinadala. Maging maingat sa mga nag-i-invite sa inyo. Maging maingat doon sa mga nagsishare sa inyo na mga website, na mga kung ano-anong mga, mga site na kung saan ay nagtuturo ng iba't ibang mga katuruan na malayo sa pananampalatayang Kristiyano. And I tell you, this is a tactic of the enemy to twist the truth. Ito ang taktika ng kaaway upang tayo iligaw, upang tayo dayain. Kaya ang palaala ni Paul noong paman, sabi ni Pablo, na huwag kayong maging mangmang, subalit unawain nyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Paul was saying that we should not be ignorant sa mga bagay, sa salita ng Diyos, sa mga katuruan, na dapat nating doon tayo nagsasaliksik at nag-aaral. Ay hindi mo pa nga nasasaliksik. Itong naituro sa iyo, ang iyong pananampalataya, nagsasaliksik ka na naman ng ibang pananampalataya, ng klase, ng iba't ibang katuruan. Ay hindi mo pa nga natapos ito. Hindi mo pa nga naitaguyod kung ano ang klase ng pundasyon ng pananampalataya mo. At pagkatapos meron ka na namang niyayakap na iba. Kapatid kong minamahal, yun ang danger
o risk na tayo ay, hindi tayo nagiging tapat sa Diyos na tumawag sa atin. At dito ako magtatapos. Ephesians chapter 5 verse 18, huwag kayong malasing sa alak na naroroon. Ang kawalan na pagpipigil sa sarili, sa halip na papuspos kayo ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, sa Ephesians 5:18, sinasabi ni Pablo, do not be drunk with wine. Yung pa isa pa. Nakakalungkot. That during the evangelism, meron tayong makikita mga churches, mga believers, na sa panahon ng ban o close, kung saan close ang church, doon naman sila, sinasamantala nila ang pagkakataon nyo. Nakikita mo, may mga bote ng alak, mga bote ng red wine sa tabi nila. Mga mananampalataya yun. Nakakalungkot. Na para bang ina-abuse natin. Yung mga ganong pagkakataon. Nasalit na ginagawa natin, ang nais ng Diyos na tayo magbahagi ng salita ng Diyos, ang ginagawa ng iba. Sinasamantala yun upang ibalik yung dati nilang buhay na iniwanan na. Nagpapakalango sa mga inuming nakalalasay. Kapag minamahal, ito yung bagay na dapat nating bantayan. At ito rin yung bagay na dapat nating ipalaala sa mga kapatiran kapag ating nakikita sila sa ganitong kalagayan. At verse 19, mag-usap kayo sa isa't isa sa mga awit at mga himno at mga espiritual na awit, umawit, at magpuri kayo sa Panginoon sa inyong puso. In the time of lockdown, in the time when the church is still closed, when the time that we cannot see each other in fellowship because there is a ban, banning and prohibiting the large gathering, this is the time that we need to be more closer to each other. Na kung meron mang social distancing in physical, but our relationship with God has no distance. Our relationship with each other has no distance. At ang sabi na Paul, ito yung time na kayo ay mag-usap sa isa't isa, sa magitan ng awit, ibig sabihin, magbahaginan tayo ng salita ng Diyos. Magpalakasan tayo ng salita ng Diyos. At patuloy tayong magsama-sama sa panalangin, umawit ng may pagpupuri sa Panginoon, galing sa ating puso, isang paraan upang hindi magkaroon ng pagkakataon na makahanap ng butas ang kaaway upang mapasok ang iyong buhay pananampalataya. Yung ikaw, kapatid kang minamahal, ay meron kang ginagawa para sa Panginoon, sa iyong buhay, sa iyong sarili, sa iyong pananampalataya, upang ang kaaway na hindi mo nakikita, ang kalaban na hindi mo napapansin. Tandaan natin, sabi kanina, hindi siya nakasuot ng uniforme. Wala siyang sasakyan na katulad ng tangkewa naman, kundi siya'y espiritu na hindi natin nakikita. At anytime, pwede siyang matake. Pero alam mo kung kailan siya atake? Bago yan na matake, meron siyang plano. Meron siyang layunin sa buhay mo. At yun ay dapat mong malaman na dapat maging handa ka sa lahat ng pagkakataon na sinasabi sa atin, kapatid kong minamahal, katulad ng ating natunghayang kanina, sa verse 16, samantalahin ninyo ang panahon dahil ang mga araw ay masama. Ano ibig sabihin samantalahin ang panahon? Ibig sabihin, maging maingat tayo, lalo na sa panahon na ito. Let us redeem the time. Kaya nga huwag kayong maging mga mangmang, subalit unawain nyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Let us call the music team. At kapatid kong minamahal, ikaw na input ng mensaheng ito. Ano ka man sa amandako ikaw naroroon ngayon. Kung ang mensaheng ito ay tunay na nangusap sa iyo ang Panginoon at naranasan mo kung ang nais ng Panginoon na ipaabot sa iyo sa magitan
ng kanyang salita. Hindi lamang dahil ito'y preaching o live streaming at gusto namin na kapag live stream. Nais ng church na ito na may paunawa sa iyo. Nasa panahon na katulad nito, tandaan mo, mayroong kaaway na nagnanais ibaksak ang iyong pananampalataya. The enemy is out there in order to deceive you, in order to, to destroy you. He wants to kill you. He wants to affect even your faith. Mawala ang kagalakan mo, mawala ang pag-ibig mo, mawala ang init mo, ang desire mo na maglingkod sa Diyos. At higit sa lahat, pag ang lahat ng ito'y nararanasan mo, I'm sure magbubunga ito na kawalan ng kapayapaan sa buhay mo. At tandaan mo, ang kapayapaan nang gagaling lamang sa Diyos. The moment you walk away from the presence of the Lord, the moment you walk away from your calling, then the fire that has been once ignited into your heart will become dim, will become colder. At kapag nanlamig na ang iyong puso sa paglilingkod, ito'y naman yung pagkakataon na sasamantalahin ng kaaway. Napunuan ang iyong puso ng mga alalahanin sa buhay, ng takot, ng pangamba. Mas madali kang magagalit. Mas madali kang mamumuhi. Punong-puno ang puso mo ng kawalan ng pagpapatawad. Sapagkat iyon, kapatid kong minamahal, ay sanhi ng gawa ng kaaway sa sinumang mga lingkod niya na tumatalikod sa kanyang tagapagligtas at Panginoon. From the beginning, alam natin sa simula pa man, salungat na ang mithiin ni Satanas sa mithiin ng Diyos. At kapag nagtagatagumpay siya sa buhay mo, kapatid kong minamahal, I'm sure nalulungkot ang Panginoon para sa iyo. But I have a good news for you today. It's not yet too late. Sabi ng Panginoon, come unto me. Lumapit kayo sa akin. Sapagkat kaya ko kayong paputiin ang anumang mga kasalanan na nagawa nyo. Kaya ko paputiin katulad ng niebe. Magliwanagan tayo. Lumapit ka sa akin, magliwanagan tayo. Sapagkat kaya ko kayong patawarin, kaya ko kayong linisin. The Lord is saying to you, I can restore that joy that has been once stolen from you. I can restore the fire na naglamig at nawala sa iyo. And I can restore back the peace that you can never find in this world. The peace that you can only find in me. The Lord has promised to you, kapatid kong minamahal, na sa oras nito, kung ikaw ay lalapit sa ating Diyos, kaya lalapit sa ating Panginoon. Kung aaminin mo na sa buhay nito, iisa lang ang tapat na nagmamahal sa iyo, ang ating Diyos. The God who called you by your name, and the God who said, my child, my precious, precious, precious child, I love you. Kailanman hindi ka iniwan ng Panginoon. Kailanman hindi ka pinabayaan ng Diyos. Sinungaling ang kaaway. The devil is a liar. And the Lord is saying to you today, huwag kang makinig sa lahat ng panunukso ng kaaway. Kay Jesus ka lumapit. Magbalik loob ka sa Diyos. God is able to restore even all the broken things. Maging sa buhay mo. He can fix yung mga bagay sa buhay mo that you think nang mawalay ka sa kanyang presensya, nasira na, nawasak na. He is faithful. And He wants to tell you,
ang pagmamahal niya sa iyo ay hindi nagmamaliw. Before I pray to you, kapatid kong minamahal, I want you to close your eyes habang pinakikinggan mo ang awit na ito. At habang simple prayer today. God is listening to your prayer. Tayo manalangin. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoong Jesus, ako'y nagkasala. Ako ay nanlamig. Nawala ang aking init sa paglilingkod. Hinayaan kong mapagtagumpayan ako ng pandaraya ng kaaway. Hindi na ako ang katulad noon ng dati na makilala kita. Sabagat ako, O Diyos, ay nanghina. Dumating ako sa punto, O Diyos, na nawala na ang aking galak upang maglingkod sa iyo. Huminga ako ng tawad sa aking tahasang pagtalikod sa panawagan mo. Nagpapakumbaba ako sa aking harapan, sa iyong harapan. Muli mong i-restore ang init ng aking paglilingkod. At ako'y nagbabalik loob sa panawagan mo. Salamat, O Diyos, at ito ang aking samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid ko minamahal ka, ikaw naman ay wala pang relasyon sa Panginoon. Bilang iyong Panginoon at kapagligtas, inanyayahan kita sa simpleng panalangin ito. Buksan mo ang iyong puso. Anyayahan mo si Jesus sa puso mo sa oras na ito. At ako'y nakatitiyak. Siya ay tapat, siya ay mabuti. Handa kanyang patawarin, tanggapin. Nais niyang siya mula ngayon ang magmaneho ng buhay mo. Ulitin mo ang aking panalangin. Kung saan ka man naroon, ipikit mo yung mata. Itong mo ang iyong ulo. Ha? At sumabay ka sa simpleng panalangin ito ng pagtanggap sa Panginoon. Sabi mo sa Panginoon, Panginoong Jesus, kinikilala kita bilang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap kita sa aking puso mula ngayon. Patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan, sa aking kawalan ng pagtitiwala, pananampalataya sa iyo, sa aking pagsaway o pagsuway, O Diyos, sa mga utos mo. At mula sa araw na ito, Jesus, inanyayahan kitang lumuklok sa trono ng aking buhay. Isinusuko kong ganap sa iyo ang aking kasalukuyang buhay, maging ang aking magiging bukas. Ako'y natitiwala bilang aking Diyos, ikaw na aking Panginoon. Kaya mong ayusin ang buhay ko. At mula rin sa oras na ito, pinatatawad ko na ang lahat na nagkasala sa akin. At pinagpapala ko sila mula ulong ng talampakan. Salamat, Panginoon. Salyuhan mo ang aking isip, ang aking puso, ang aking buong pagkatao ng iyong banal na dugo. At hayaan mo ang kapangyarihan ng salita mo ang patuloy na aking maging ilaw at maging tungkod at pamalo sa bawat lakad ng aking buhay sa araw-araw. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Tayo po'y manalangin.
Father in heaven, in the name of your Son, Jesus Christ, into the power of the Holy Spirit, Lord, we thank you. Salamat o Diyos, salita mo ang aming pinagsaluhan sa hapong ito. Salamat sa bawat kaluluwang tumanggap at inabot ng misaheng ito. Dalahin ko, Diyos, na selyuhan mo, O God, ng iyong salita at kapangyarihan. Ang lahat, O God, ng puso na tinamnan na itong salita. At hayaan mong bawat isa, O God, magkaroon ng lalim na relasyon sa iyo. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Amen! Tayo'y malaya na! Praise God!